10 mga kaso at pangyayari na hindi pa rin nare-resolba hanggang ngayon. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga kaso at iba't ibang mga pangyayari ang naitala sa ating kasaysayan. At ang mga ito ay hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Dahil dito ay iba't ibang mga teorya ang lumitaw upang ipaliwanag at bigyang kasagutan ang mga pangyayaring ito. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakapagbigay ng matibay na kasagutan hinggil sa mga pangyayaring ito. Pero ang tanong, ano kaya ang totoong nangyari sa mga kasong ito? At sa video ngang ito ay tutuklasin at tatalakayin natin ang 10 mga hindi pa nalulutas na mga pangyayari sa ating kasaysayan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Zodiac Killer. Ang Zodiac Killer ay isa sa mga pinakakilalang unsolved crime sa kasaysayan ng Amerika. Noong huling bahagi ng 1960s at early 1970s ay nagdulot siya ng takot sa California, lalo na sa San Francisco Bay Area. Ang kanyang mga krimen at kakaibang paraan ng pakikipag-ugnayan ay naging dahilan para siya ay makilala bilang isa sa mga pinakamatinding serial killers sa buong mundo. Ang unang pagpatay ng Zodiac Killer ay naganap noong December 20, 1968 sa Benicia, California, nang sina Betty Lou Jensen at David Faraday ay binaril at napatay. At ang sumunod na insidente ay nangyari noong July 4, 1969 sa Vallejo, California, kung saan sina Darlene Ferrin at Michael Mago ay binaril din. Si Mago ay nabuhay at nagbigay ng paglalarawan tungkol sa suspect. At ang Zodiac naman ay nagpadala ng mga sulat sa mga newspaper na may kasamang mga cryptic messages at simbolo na hanggang ngayon ay hindi pa ganap na nabibigyan ng kahulugan. Kaugnay din nito, isang mahalagang katangian ng Zodiac Killer ay ang kanyang mga liham. Madalas siyang magpadala ng mga sulat sa San Francisco Chronicle, Vallejo Times Herald at San Francisco Examiner. Ang una niyang cryptogram na tinawag na Zodiac 408 ay na-decode noong 1969. Naglalaman ito ng mga pahayag na nagpapakita ng kanyang kasamaan at pagnanais na makilala bilang isang mamamatay tao. Ang iba pang mga cryptogram tulad ng Zodiac 340 ay nananatili pa ring unsolved hanggang ngayon. Subalit kahit maraming mga witness, ebidensya at malawakang pagsisiyasat ay hindi kailanman natukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng Zodiac Killer. Maraming mga suspect ang lumitaw ngunit walang sapat na ebidensya upang mapatunayan na sila ang Zodiac. Ngunit ang pinaghihinalaang suspect ay si Arthur Lee Allen na namatay noong 1992. Ngunit hindi sapat ang ebidensya laban sa kanya. At sa paglipas ng mga taon ay iba't ibang teorya at pagsusuri ang isinagawa upang malutas ang kasong ito. At ang pag-unlad ng DNA analysis ay nagbigay ng bagong pag-asa na maaari nang matukoy kung sino ang Zodiac Killer gamit ang mga modern technology. Ang mga liham ng Zodiac ay muli ring sinuri gamit ang modern technology, ngunit hindi ito sapat upang malaman ang kanyang identity. Number 2, the Mary Celeste. Ang Mary Celeste ay isang brigantine ship na may 2 masts at isa ito sa mga pinakakilalang misteryo sa kasaysayan. Noong December 4, 1872 ay natagpuan itong palutang-lutang at walang sakay na tao malapit sa Azores, isang grupo ng mga isla sa Atlantic. Nadiskubre ito ng Dei Gratia, isang British ship na pinamumunuan ni Captain David Morehouse. Ang Mary Celeste ay papunta sana sa Genoa, Italy mula sa New York, USA. Pero lahat ng sakay nito kabilang na ang 7 crew. Kasama na ang kapitan na si Benjamin Briggs, ang kanyang asawa na si Sarah at ang kanilang anak na babae na si Sofia ay hindi na natagpuan. At nang siyasatin ng Dei Gratia ang Mary Celeste, ay napansin nila na wala namang sign na nagkaroon ng labanan o kaguluhan sa barko. At ang kargamento nito na 1,701 barrels ng alak ay halos buo pa rin at may sapat na pagkain at tubig para sa 6 na buwan. Ngunit ang isang lifeboat ay nawawala at pati na rin ang mga gamit ng crew at ilang mahahalagang dokumento tulad ng logbook ng kapitan. Habang ang mga natitira namang dokumento ay hindi naman nagbibigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa pangyayari. Bukod dito, ang kalagayan ng barko ay mukhang normal lamang maliban sa ilang kakaibang detalye. Halimbawa, may natagpo ang tubig sa loob ng barko na umaabot hanggang sa kalagitnaan ng floor. Pero walang malaking butas o pinsala na maaaring naging sanhi nito. Ang sail naman ng barko ay sira at ang mga lubid ay nagkalat. Subalit wala namang indikasyon na nagkaroon ng bagyo o malakas na hangin noong panahong iyon. Dahil dito ay maraming teorya
ang lumabas tungkol sa pagkawala ng mga sakay ng Mary Celeste. Isa sa mga pinakakilalang paliwanag ay ang posibilidad na may naganap na pagsabog ng mga fumes mula sa mga barrels ng alak na nagdulot ng takot sa crew at nagpilit na iwan ang barko. Ang teoryang ito ay batay sa pangyayari kung saan ay 9 sa mga barrels ng alak ay natagpo ang walang laman pero walang ebidensya ng apoy o pagsabog ang nakita sa barko. Maliban pa rito, ang mga supernatural na paliwanag naman tulad ng mga kwento ng mga multo at sea monsters ay naging bahagi rin ng alamat ng Mary Celeste pero wala itong malinaw na batayan. Number 3, The Green Children of Woolpit. Ang kwento ng The Green Children of Woolpit ay isa sa mga pinakakilalang misteryo sa kasaysayan. Naganap ito noong 12th century sa England. Sinasabi na sa village raw ng Woolpit, Suffolk ay 2 bata na mayroong kulay green na balat ang biglang lumitaw sa isang bukid. Ayon sa mga kwento, ang mga batang ito ay kinabibilangan ng isang lalaki at isang babae at nakita sila ng mga magsasaka habang nagtatrabaho sa bukid. Nagulat sila dahil kulay green ang balat ng 2 ito at kakaiba rin ang kasuotan ng mga batang ito. Ang mga bata ay nagsalita ng wika na hindi maintindihan ng sinuman at tumanggi sa lahat ng pagkain maliban sa hilaw na beans. Ang mga bata ay dinala sa bahay ni Sir Richard de Calne na isang local aristocrat at doon sila inalagaan. Samantala, unti-unti namang natutunan ng mga bata ang English language at nagsimulang kumain ng ibang mga pagkain. At ang kulay green naman nilang balat ay nawala din kalaunan, kung kaya't sila ay naging karaniwang mga bata na. Subalit, ang batang lalaki ay nagkasakit at namatay, habang ang batang babae naman ay lumaki at nag-asawa. Nang matutunan ng batang babae ang English ay ikinuwento niya ang kanilang pinagmulan. Sinabi niya na sila ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na St. Martin's Land. Ito ay isang mundo kung saan hindi sumisikat ang araw. Ayon sa kanya, nawala sila habang hinahanap ang kanilang ama at bigla na lamang napadpad sa Woolpit. Kaugnay nito ay maraming teorya ang lumitaw upang ipaliwanag ang pinagmulan ng mga Green Children of Woolpit. Ang ilan ay naniniwala na sila ay mga ulila mula sa Flanders na nagtatago mula sa digmaan. Sinasabing nagkaroon sila ng chlorosis, isang sakit na nagdudulot ng kulay green na balat. Ang iba naman ay naniniwala na sila ay galing sa ibang planeta o mula sa isang parallel dimension. Number 4, Tunguska Event. Ang Tunguska Event ay isang misteryosong pangyayari na naganap noong June 30, 1908 sa isang malayong bahagi ng Siberia, Russia. Isang napakalakas na pagsabog ang nangyari sa kalangitan sa kagubatan ng Tunguska na nagdulot ng pagtumba ng mga puno sa isang lugar na halos 2,000 square kilometers ang laki at hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung ano ang sanhi ng pagsabog. Ayon sa pinakakilalang teorya, ang pagsabog ay sanhi ng isang meteoroid o comet na sumabog sa kalangitan bago pa ito bumagsak sa lupa. Tinatayang ang lakas ng pagsabog ay katumbas ng 10 hanggang 15 megatons ng TNT na halos 1,000 times na mas malakas kaysa sa atomic bomb na sumabog sa Hiroshima. Pero kahit ganito ito kalakas ay walang natagpo ang crater o hukay sa lugar. Bukod dito, may isa pang teorya na nagsasabing ang pagsabog ay sanhi ng isang maliit na bahagi ng comet na gawa sa yelo na sumabog sa kalangitan dahil sa mabilis na pag-init at pagkatunaw nito. Ang teoryang ito ay nagpapaliwanag kung bakit walang crater na natagpuan dahil ang yelo ay maaaring natunaw na bago pa man makarating sa lupa, ngunit wala ring ebidensya na sumusuporta dito. Maliban din dito ay mayroon ding iba pang kakaibang teorya. Isa na rito ay ang hypothesis ni Nikola Tesla na nagsasabing ang pagsabog ay sanhi ng isang experimentations gamit ang kanyang high voltage transmission technology pero walang ebidensya hinggil dito. Mayroon ding haka-haka na ito ay sanhi ng alien visitation o isang natural na nuclear reaction. Pero ang mga ito ay itinuturing na mga fringe theories lamang at hindi sinang-ayunan ng mga scientist. Kaugnay pa nito, sa mga sumunod na dekada ay maraming expeditions ang isinagawa upang pag-aralan ang lugar ng Tunguska. Ang unang malaking expedition ay pinangunahan ni Leonid Kulik noong 1927. Sa kabila ng kanyang malalim na pagsasaliksik at mga naitalang observations, ay hindi siya nakahanap ng anumang bahagi ng meteoroid o comet. Pero nakita niya ang malawakang pagkawasak ng kagubatan na nagbigay ng karagdagang detalye sa laki ng pagsabog. Maliban pa rito,
Ang isa pang mahalagang bagay ay ang mga kakaibang pangyayari na naobserbahan sa oras ng pagsabog. Maraming witness ang nagsabi na mayroon silang nakitang maliwanag na kulay blue na ilaw bago mangyari ang isang malakas na pagsabog. Ang tunog ng pagsabog ay narinig pa hanggang sa Western Europe at Asia, at ang seismic waves ay naitala sa buong mundo. Number 5. The Lost Colony of Roanoke. Ang The Lost Colony of Roanoke ay isa sa mga sikat na misteryo sa kasaysayan ng Amerika. Itinatag ito noong 1587 sa Roanoke Island na ngayon ay bahagi ng North Carolina. Pinamunuan ito ni John White na bumalik sa England para kumuha ng supply. Ngunit pagbalik niya noong 1590, 3 taon ang lumipas ay wala na siyang natagpuang colonists. At tanging ang salitang Croatoan na nakaukit sa isang puno at CRO sa isa pang poste na lamang ang kanyang nakita. Kaugnay nito ay maraming tao ang nagsikap na alamin ang nangyari sa mga colonists. May ilang teorya na lumitaw sa paglipas ng panahon, at isang teorya ay nagsasabing ang mga colonists ay inatake at pinatay ng mga native tribes. Bagamat may mga report na nagkaroon ng away sa pagitan ng mga colonists at ilang tribo, ay wala namang matibay na ebidensya na nagpapatunay ukol sa isang massacre. Bukod dito, ay may isa pang teorya na nagsasabing ang mga colonists ay sumama sa mga kalapit na tribo tulad ng Croatoan na ngayon ay Hatteras Island. Gayon din, ang ilang ulat sa kasaysayan at ang mga archaeological evidences ay nagpapahiwatig na nagkaroon ng interaction sa pagitan ng mga colonists at mga katutubo at maaaring ang ilan sa kanila ay nakisama upang mabuhay. Mayroon ding teorya na nagsasabing ang mga colonists ay nagtangkang maglakbay papuntang west para maghanap ng mas ligtas na lugar, ngunit namatay sa daan dahil sa gutom, sakit o pag-atake mula sa ibang mga tribo. Number 6. Somerton Man. Ang misteryo tungkol sa Somerton Man o kilala rin bilang Tamam Shud Case ay isang hindi pa rin nalulutas na kaso ng pagkamatay sa Australia noong 1948. Noong December 1, 1948 ay natagpuan ang katawan ng isang hindi kilalang lalaki sa Somerton Beach, malapit sa Adelaide, South Australia. Ang kasong ito ay naging isa sa mga pinakamahiwagang kaso sa kasaysayan ng krimen at nagdulot ng maraming teorya at haka-haka. Ang katawan ng Somerton Man ay natagpuan ng mga tao at inakala nila na ito ay natutulog lamang sa beach. Nakasuot siya ng business suit at makintab na sapatos. Walang palatandaan ng foul play sa kanyang katawan. Sa kanya namang mga bulsa ay natagpuan ang mga ticket ng train at bus, ngunit walang kahit anong bagay na makakapagsabi kung sino siya. Samantala, isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na Tamam Shud ang natagpuan sa kanyang pantalon. Ang mga salitang ito ay nangangahulugang tapos na o nagtapos sa Persian at mula sa huling page ng isang libro ng tula na tinatawag na Rubaiyat ni Omar Khayyam. Natagpuan din ang libro malapit sa kanyang katawan, ngunit wala rin itong anumang pagkakakilanlan. Sa loob ng libro ay may mga nakasulat na code na tila isinulat ng Somerton Man, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ang mga code na ito na nagdulot ng maraming teorya tungkol sa secret agent noong panahon ng Cold War. Kaugnay din nito, ang autopsy sa katawan ng Somerton Man ay nagbigay din ng mga hindi pangkaraniwang resulta. Ayon sa mga doktor ay wala silang makitang natural na sanhi ng kanyang pagkamatay. May indikasyon na maaring siya ay nalason, ngunit wala namang lason na natagpuan sa kanyang katawan. Ang kanya namang mga organs, partikular na ang puso at atay, ay nagpakita ng mga palatandaan na hindi tugma sa natural na sakit. Dahil din dito ay isinagawa ng mga pulis ang malawakang investigasyon, kabilang na nga rito ang pag-interview sa mga residente at pagsusuri sa mga fingerprint at dental records. Ngunit walang nagmatch sa pagkakakilanlan ng Somerton Man. Ang kanyang fingerprints ay hindi lumitaw sa anumang database sa Australia o sa ibang bansa na lalong nagpahirap sa kaso. Gayun din, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa pagkakakilanlan ng Somerton Man. Isa sa mga kilalang teorya ay nagsasabing siya ay isang espiya na namatay sa gitna ng isang misyon. Ang mga code at ang Tamam Shud na papel ay maaaring naglalaman ng mga secret messages. Number 7. The Black Dahlia Murder. Ang kaso ng The Black Dahlia Murder ay isa rin sa pinakakilalang unsolved mysteries sa Amerika. Si Elizabeth Short na siyang biktima ay natagpuang patay noong January 15,
1947, sa Leimert Park, Los Angeles. Ang kanyang malupit na pagkamatay at ang investigasyon ay nagdala ng maraming haka-haka sa mga tao hanggang ngayon. Si Elizabeth Short ay isang 22 years old at nangangarap na maging artista sa Hollywood. Kilala siya sa kanyang kagandahan at madalas na nakikita sa mga nightclub at party sa Los Angeles. Bago siya namatay ay nakaranas siya ng kahirapan sa kanyang pamumuhay at trabaho, kung kaya't madalas siyang magpalipat-lipat ng tirahan kasama ang iba't ibang kaibigan at kakilala. Ang kanya namang katawan ay natagpuan ng isang naglalakad sa South Norton Avenue. Napakabrutal ng pagkakapatay sa kanya dahil hinati ang kanyang katawan mula baywang pababa at may mga palatandaan ng matinding pagpapahirap. Ang kanyang mukha ay pinutol mula sa magkabilang gilid ng bibig na nagbigay sa kanya ng tinatawag na Glasgow smile. Wala ring dugo sa kanyang katawan kung kaya't nangangahulugan itong pinatay siya sa ibang lugar at dinala lang doon. Kaugnay nito, ang investigasyon ng Los Angeles Police Department ay nagresulta sa maraming teorya, ngunit walang malinaw na suspect hinggil sa pangyayari. Samantala, malaki naman ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng interes sa kaso. Tinawag itong The Black Dahlia dahil sa hilig ni Elizabeth sa pagsusuot ng black at dahil din sa pelikulang The Blue Dahlia na ipinalabas noong 1946. Gayun din ay maraming teorya ang lumabas tungkol sa kung sino ang pumatay sa kanya. Isa sa pinakakilalang teorya ay si George Hodel na isang kilalang doktor sa Los Angeles. Ang kanyang anak na si Steve Hodel na dating Los Angeles Police Department detective ay nagsulat ng libro na nagsasabing ang kanyang ama ang may kasalanan. Ngunit ang mga ebidensya ay hindi sapat upang magsampa ng kaso. Number 8. Yeti and Bigfoot. Ang mga alamat ng Yeti at Bigfoot ay ilan sa mga pinakakilalang misteryo sa mundo. Ang mga nilalang na ito ay sinasabing nakatira sa mga malalayong lugar na kung saan ang Yeti ay sa mga bundok ng Himalayas habang ang Bigfoot naman ay sa kagubatan ng North America. Ang Yeti na kilala rin bilang Abominable Snowman ay isang legendary creature na sinasabing nakatira sa mga bundok ng Himalayas. Ang salitang Yeti ay galing sa mga salitang Tibetan na Yete na ang ibig sabihin ay rock bear. Ang unang ulat tungkol sa Yeti na nagmula sa West ay noong 1832 nang si B.H. Hodgson, isang British explorer, ay nakakita ng malalaking bakas sa snow sa Nepal. Sinabi na ang mga ito raw ay mula sa Rakshas na isang demonic creature. Ang Yeti ay inilalarawan bilang isang malaking nilalang na naglalakad gamit ang dalawang paa. May kulay white o brown na balahibo at may taas na 6 hanggang 10 feet. Ang mga kwento tungkol sa Yeti ay bahagi ng kultura ng mga taong nakatira sa Himalayas. Madalas itong inilalarawan bilang tagapangalaga ng mga bundok na may mabait ngunit mayroon ding masamang katangian. Dahil dito, maraming expeditions ang isinagawa para hanapin ang Yeti, lalo na noong kalagitnaan ng 20th century. Isa sa mga pinakakilalang expeditions ay pinamunuan ni Sir Edmund Hillary. Siya rin ang unang tao na nakaakyat sa tuktok ng Mount Everest. Noong 1953, ay nakakita si Hillary at ang kanyang grupo ng malalaking bakas sa snow at inisip nila na nagmula ito sa Yeti. Samantala, ang Bigfoot naman na kilala rin bilang Sasquatch ay ang katumbas ng Yeti sa North America. Ang alamat ng Bigfoot ay sikat sa Pacific Northwest, kung saan ang makakapal na kagubatan ay nagbibigay ng magandang tagwan para sa isang malaking nilalang. Ang mga kwento tungkol sa Bigfoot ay nagsimula pa sa mga alamat ng mga Native American na nagsasabi tungkol sa isang malaki at mabalahibong tao na nakatira sa mga kagubatan. Ang Bigfoot ay inilalarawan naman bilang isang malaking nilalang na naglalakad sa dalawang paa, may taas na 7 hanggang 9 feet at may makapal at kulay brown o black na balahibo. Ang nilalang na ito ay sinasabing mailap at aktibo sa gabi, kung kaya't mahirap makakuha ng ebidensya tungkol dito. Number 9. Dancing Plague. Ang Dancing Plague ay isang kakaibang pangyayari na naganap noong 1518 sa Strasbourg, isang bayan sa Alsace na ngayon ay bahagi na ng France. Nagsimula ito noong July 1518 nang merong isang babae na nagngangalang Frau Trofea ay biglang sumayaw sa kalsada. Hindi siya tumigil sa kakasayaw at nagpatuloy ito ng ilang araw. At sa loob lamang ng isang linggo ay marami pang iba ang gumaya sa kanya.
na para bang enjoy na enjoy sa pagsasayaw. At sa loob nga ng isang buwan ay umabot ng humigit kumulang 400 na tao na ang sumasayaw at nagdulot ito ng pagkabahala sa mga local authorities at mga medical experts noong panahong iyon. Dahil dito ay nagkaroon ng iba't ibang theories upang ipaliwanag kung bakit nga ba sila nagkaganon. Ang ilan ay naniniwala na ito ay dahil sa masamang espiritu o Diyos, habang ang iba naman ay nagsabi na maaring dahil ito sa pagkain na may lason. Kaugnay pa nito, may isang theory na nagsabi na ang mga sumayaw ay maaring nalason ng ergot. Ito ay isang uri ng fungus na tumutubo sa rye at maaring magdulot ng mga hallucination at spasms. Subalit sa kabila ng iba't ibang paliwanag tungkol sa epidemyang ito, ay wala pa ring malinaw na sagot ang nabuo kung bakit naganap ang dancing plague. Gayon din, sinubukan ng mga Strasbourg authorities na gamutin ang mga biktima sa pamamagitan ng pagpro-provide ng mas maraming music at mas malawak na space upang makapagsayaw sila hanggang sa sila ay mapagod. Nagtayo din sila ng mga stage at nag-invite pa ng mga musicians, ngunit sa kasamaang palad, sa halip na makatulong ito ay mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. At nagresulta ito ng pagkamatay ng ilang tao dahil sa sobrang pagod, heart attack at iba pang mga karamdaman. Number 10, the disappearance of the Sodder children. Noong gabi ng December 24, 1945 ay isang trahedya ang nangyari sa bayan ng Fayetteville, West Virginia. Ang pamilyang Sodder na binubuo nina George at Jenny Sodder at ng kanilang 10 anak ay nagising dahil sa isang sunog sa kanilang bahay. Samantala, nakatakas sina George, Jenny at ang 4 sa kanilang mga anak, ngunit 5 sa mga bata na kinabibilangan nina Maurice, Martha, Louise, Jenny at Betty ay nawala. Ngunit walang labi ng mga bata ang natagpuan sa mga guho ng nasunog na bahay. Bago ang sunog ay may mga kakaibang nangyari. Ilang buwan bago ang insidente ay may isang stranger na dumaan sa kanilang bahay at nagbanta na masusunog ito. Pero may isa pang hindi kilalang tao ang nagsabi kay George na ang kanyang bahay ay masusunog dahil sa kanyang mga opinyon tungkol sa politika. At ilang araw din bago ang sunog ay may tumawag sa kanila at nagbigay ng banta na mawawala ang kanilang mga anak. Subalit dahil walang mga remains ng mga bata ang natagpuan, ay marami ang naghihinala na baka hindi sila namatay sa sunog kundi dinukot. May isang kakilala ng pamilya na nagsabi na nakita niya ang mga bata sa isang sasakyan na umaalis mula sa kanilang bahay noong gabi ng sunog. Ngunit may isa pang babae na nagsabing nakita niya ang mga bata sa isang restaurant, kinabukasan matapos ang nangyaring sunog. Kaugnay nito ay maraming mga tanong ang lumabas tungkol sa investigasyon ng naganap na sunog. Ang fire department ay hindi agad nakarating dahil sa kakulangan ng tauhan. Gayon din, ang wire naman ng telepono ng pamilyang Sodder ay naputol din at ang hagdan na ginagamit ni George para makalabas ng bahay ay nawala at natagpuan malayo sa kanilang bahay. Bukod dito, ang truck ni George na dapat gagamitin para bumalik sa nasusunog na bahay ay hindi rin umandar kahit na maayos ito noong nakaraang araw. Sa kabila nito ay hindi sumuko ang pamilyang Sodder sa paghahanap ng katarungan para sa kanilang mga nawawalang anak. Naglagay sila ng malaking billboard sa tabi ng kanilang bahay na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng kanilang mga anak at nag-alok ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon. Maraming taon ang lumipas at nakatanggap sila ng iba't ibang ulat at mga leads, ngunit wala sa mga ito ang nagbigay ng konkretong sagot sa kanilang mga tanong. Ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na leads ay ang isang litrato na natanggap ni Jenny noong 1967 na nagpapakita ng isang batang lalaki na kahawig ni Louis Sodder na isa sa mga nawawalang anak. Ang litrato ay may kasamang sulat na nagsasabing ang bata ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit hindi rin naman ito nagbigay ng malinaw na kasagutan sa kanila.